Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Patuloy pa din nating minomonitor ang low pressure sa may timog silangan ng bansa na inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw at posibleng tumawid sa kalupaan ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon ang pangunahing weather system na nakaaapekto sa western sections ng Luzon at Visayas. Ibig sabihin, sa mga bahaging mas nakaharap sa kanluran, mas may tsansa ng pagbuo ng makakapal na ulap, panakanakang pag-ulan, at mga thunderstorm na pwedeng bumuhos sa iba't ibang oras ng araw. Sa ganitong setup, hindi laging pantay-pantay ang bagsak ng ulan sa buong rehiyon. May mga lugar na maaaring makaranas lang ng maikling buhos, habang ang iba naman ay pwedeng tamaan ng mas malakas at mas matagal na pag-ulan. Kaya kahit hindi lahat ng probinsya ay makakaranas ng parehong lakas ng ulan sa parehong oras, malinaw na ang panahon ay nananatiling pabago-bago at kailangang bantayan, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at sa mga komunidad na nasa paanan ng bundok o malapit sa mga daluyan ng tubig. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARM, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte. Ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Meaning, hindi ito nangangahulugang buong araw ay may malawakang ulan, pero may malinaw na posibilidad ng mga thunderstorm na pwedeng mabuo at magbuhos ng malakas sa ilang lugar. Kapag ang isang thunderstorm ay tumama sa isang partikular na bayan o lungsod at tumagal sa loob ng ilang oras, pwede itong magdulot ng flash floods sa mabababang lugar at landslides naman sa mga bahagi ng lupa na matarik o matagal ng basa. Kaya sa napakalawak na sakop ng forecast na ito, mahalagang huwag maging kampante kahit may mga sandaling maaliwalas ang langit o tila humihina ang panahon. Sa Metro Manila, ang ganitong klase ng panahon ay madalas may direktang epekto sa pang-araw-araw na biyahe. Kapag ang biglaang buhos ay tumapat sa oras ng uwian o sa mas mataong bahagi ng araw, mabilis nitong naaapektuhan ng trapiko, ang galaw ng mga commuter at ang mga kalsadang mababa ang lokasyon na madaling maipunan ng tubig. Sa Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region, dapat ding bantayan ang posibleng paglala ng mga thunderstorm lalo na sa mga bahaging malapit sa kabundukan at sa mga komunidad na nasa gilid ng matataas na kalsada. Kapag tumagal ang ulan sa mga lugar na ito, pwedeng tumaas ang panganib ng pagguho ng lupa at pagtaas ng tubig sa mas mababang bahagi. Sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARM at Lanao del Norte, ang impluwensya ng southwest monsoon ay pwedeng magdala ng panakanakang ulan na sa ilang lugar ay posibleng lumakas sa maikling panahon. Sa Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, at sa mga bahagi ng Western at Southern Mindanao na sakop ng forecast area, mahalagang tandaan na ang mga thunderstorm na ito ay pwedeng hindi sabay-sabay dumating, pero kapag tumama sa isang particular na lugar, sapat pa rin ang lakas para magdulot ng localized flooding. Sa Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, ganito rin ang mahalagang paalala. Maaaring hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw, pero may mga oras na pwedeng bumigat ang ulap at sumunod ang malakas na buhos na maaaring makapagpabagal sa biyahe at makapagpataas ng tubig sa mga mabababang lugar. Para naman sa rest of the country, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa madaling salita, sa mga bahagi ng bansa na hindi direktang sakop ng mas aktibong galaw ng southwest monsoon sa araw na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa init sa maghapon, sa halumigmig sa hangin, at sa mabilis na pagbuo ng thunderstorm clouds lalo na sa hapon o gabi. Ito yung klaseng panahon na madaling makapanlinlang. Pwedeng maayos ang simula ng araw, pero habang umiinit ang paligid ay pwedeng mabilis dumami ang ulap at bumuhos ang malakas na ulan sa ilang lungsod o bayan.
Kapag severe ang thunderstorm, pwede itong magdulot ng localized flooding at pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar kahit hindi malawakang sama ng panahon ang inaasahan sa buong rehiyon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Visayas, Mindanao at sa western section ng Luzon ay inaasahan ang light to moderate na hangin mula southwest to west. Ang coastal waters dito ay nasa slight to moderate condition na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, sa mga bahaging ito ng bansa ay hindi pa inaasahan ang pinakamalubhang kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat baliwalain lalo na kung may kasabay na thunderstorms sa dagat o malapit sa baybayin. Kapag biglang kumapalang ulap at sumama ang ihip ng hangin, pwedeng pansamantalang tumaas ang alon at maging mas delikado ang paglalayag lalo na para sa maliliit na bangka. Para naman sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southeast to southwest, habang ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi pa ito ang pinakamapanganib na sea condition, pero kailangan pa rin ang pag-iingat sa mga gawaing may kinalaman sa dagat. Pagdating sa temperatura at relative humidity para sa 24-hour period ending 8 o'clock yesterday evening, ang minimum temperature ay nasa 26.2 degrees Celsius bandang 7 o'clock ng umaga, habang ang maximum temperature ay umabot sa 32.6 degrees Celsius bandang 2 o'clock ng hapon. Ang minimum relative humidity naman ay nasa 60% bandang 2 o'clock ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay umabot sa 89% bandang 8 o'clock ng umaga. Ibig sabihin, nananatiling mainit at maalinsangan ang lagay ng panahon sa bansa at may sapat na halumigmig sa hangin para suportahan ang mabilis na pagbuo ng thunderstorm clouds sa maraming lugar. Ito ang dahilan kung bakit kahit bahagyang maaliwalas ang ilang bahagi ng araw, pwede pa ring mabilis sumama ang panahon sa oras na maging mas aktibo ang pagbuo ng ulap. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakahuling tropical cyclone update tungkol sa posibleng bagyo sa silangan. Sa kasalukuyang tingin, lumalabas na may potential itong ma-develop sa mga susunod na araw at may posibilidad na kumilos pa hilagang kanluran. Ayon sa latest model run, marami-rami na rin ang mga member model na nagkakasundo sa posibleng direksyon nito. Ibig sabihin, hindi na lang iisang forecast scenario ang tumuturo sa isang pangkalahatang galaw, kundi mas marami ng model guidance ang nagpapakita ng halos magkakatulad na ideya sa magiging direksyon ng sistemang ito. Mahalaga ang trend na yan dahil habang mas dumarami ang forecast model na may pagkakapareho sa direksyon, mas tumitibay ang signal na may isang sistemang dapat pagtuunan ng pansin sa silangan ng bansa. Sa kasalukuyang projected direction, ipinapakita na ang sistema ay maaring kumilos patungo sa Northern Luzon region. Gayunman, napakahalagang tandaan na hindi pa final ang track nito. Sa ganitong yugto ng forecast, normal na marami pang pwedeng magbago sa direksyon, bilis, at timing ng development ng isang potential tropical system. Ang steering flow sa paligid nito, ang lawak ng pressure system sa Western Pacific, at ang kondisyon ng karagatan ay ilan lamang sa mga salik na pwedeng magbago sa magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Kaya kahit mas malinaw na ngayon ang trend na patungo sa Northern Luzon region, hindi pa ito dapat ituring na final na ruta. Batay sa kasalukuyang projection, may posibilidad na tumawid ito sa kalupaan by July 24 kung magtutuloy-tuloy ang development at kung mananatili ang kasalukuyang pangkalahatang direksyon. Pagdating naman sa lakas nito, sa ngayon ay tropical storm level lamang ang mas madalas ipinapakita ng mas maraming member model. Ibig sabihin, hindi ito ang klase ng system na sa ngayon ay nakikitang magiging super typhoon or isang sobrang lakas na bagyo. Ang mas maraming forecast guidance ay tumuturo pa rin sa tropical storm level scenario, pero kahit ganoon, hindi pa rin natin ito dapat maliitin. Kahit ang isang tropical storm ay pwede pa ring magdala ng makabuluhang ulan, malalakas na hangin, at mga abala lalo na kung daraan ito sa mga lugar na flood-prone at landslide-prone o kung dumikit ito sa mga komunidad na nasa baybayin at mababang bahagi ng bansa.